Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Shin Rodriguez Mamesagri Channel, a faith healer o Zomata reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of June 2024 for the sign of Capricorn. So, Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kaya kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap. So, guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit. So let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? Alamin at tuklasin natin, halokayin natin at bulabugin. Let's see. Oh my God, there's a Six of Cups. So there's a past person coming back. May taong babalik from the past, no? So ibig sabihin dito, may manunumbalik. There's a reconciliation, guys, no? Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. So there's the Seven of Pentacles for harvest time. So may mga bagay na mag-harvest na sa at the end of the sign. The Nine of Cups with the wish fulfillment. So, may mga bagay na matutupad na. May mga bagay na may isa sa katuparan na. And of course, there's the Page of Wands with the good news. May magandang balita daw dito, ha? At unti-unting gaganda ang takbo ng eksena. And of course, there's the Four of Cups with the re-evaluate or analyze. So, may mga bagay na kailangan mong pag-isipan. May mga bagay na kailangan mong, i-clear out. Ganon. No, klaruhin. And of course, there's a Six of Pentacles, there's a giving, receiving something by the universe, no? Kung may tulong dito ang ating pong may kapal na maaaring magtuloy-tuloy na about sa finances. Let's see what is the Six of Cups. Sino kaya itong person na to? It's either a friend, ex-partner, ex-husband, ex-wife, no? Or something nangyari sa isa nakaraan, gano'n. And of course, there's the Six of Swords with the transition. At makakaalis ka na sa situation. Oh my God. So, may pagbangon, ha? And of course, parang, okay, there's a back and forth no situation. Oh my God. So, ibig sabihin, may babalik talaga. And of course, there's the Seven of Pentacles. Surface and what? The Queen of Cups. Healing, no? Magkakaroon ka na ng healing dito, guys, no? So, ibig sabihin, yung mga paghihirap at sakripisyo mo, maaring this is the paying off. The Nine of Cups represent the high priestess. So, there's a hidden agenda or hidden enemy. So, something, unexpected moment pagdating naman dito sa wish fulfillment, no? Kumbaga, sinasabi kasi dyan, Madam Sir, na parang may mga bagay na nakatago, no? Parang hindi mo pa natutuklasan sa ngayon. May mga unexpected moment na magaganap na parang mafulfill yung mga pangarap mo. Nung there's a blessedness, guys, no? Kumbaga, hindi mo akalaing matatamo mo. So, let's see what is the Page of Wands. Represent the Nine of Pentacles. So, there's a blossoming abundance. So, maaring lumakas ang yung finances. So, there's a good news, new ideas, new plans. So, let's see what is the Four of Cups. Represent the Ace of Cups, the Ace of Pentacles, represent the big money and big opportunities. So, this is the opportunity for you na you need to think twice, no? Kailangan pag-isipan, i-clear out lahat ng bagay para no doubt and no regrets sa huli. So, let's see what is additional messages about the Six of Pentacles, represent the Knight of Wands, for this silence, no? May mga bagay or plano ka sa buhay na kailangan tahimik ka lang, no? Kumbaga, kailangan maging kalmado at maging balanse ka. Kasi maaari magtuloy-tuloy na yan, kailangan mo lang wag itikong bibig, no? Tikong bibig. There's a low-key at the same time, no? Even sa relationship, no? Even sa finances, kailangan kumbaga tahimik ka muna sa ngayon. So let's see what is the Six of Pentacles, Six of Cups, sa Six of Swords. Represent the star card. See, healing and miracle. So this is the star shining through. Maaring matupad na yung mga hiniling mo na maaring manumbalik at ibalik na ang tamis ng pag-ibig or maaring yung tao na to ay maaring ibalik na sa'yo. Wow! So, let's see what is the Seven of Pentacles and of course, the Queen of Cups. Represent the Three of
Cups. So there's something, a celebration coming in for you. May celebration na magaganap dito na magdadala sa iyo ng harvest time, no? Kumbaga yung mga pangarap mo, yung mga hiniling mo lang, maaari mo nang makuha. So let's see what is the Knight of Cups and the High Priestess. So there's the World card. Yung maaaring hiniling mo na maaaring makauwi ka na or makabalik ka sa ibang bansa, there's a possible na makakapag-travel ka, no? And the World card in all aspects, guys, ha, sa lahat ng aspeto sa buhay mo, maaaring may mga unexpected moment or may mga hidden or something mysterious na magaganap. Ganon. So, let's see what is the Page of Wands. Because that Nine of Pentacles represent the Ten of Wands. So, there's something burden. Kumbaga, may mga paghihirap, sakripisyo from the past. Pero eventually, guys, maaaring gumanda na ang takbo ng eksena. Kasi there's a good news coming in for you. May magandang balita. Lahat ng mga sakripisyo at paghihirap mo, may magandang mensahe ang iyong gabay na maaaring magtuloy-tuloy na. There's a Page of Pentacles for investment for a big money. So, ibig sabihin, may malaking pera makukuha ka or may malaking opportunity matatanggap ka, no? Maaring matanggap ka ng trabaho or baka tanggap ka ng bagong opportunity dito. And of course, bagong investment rather, no? At the same time, may mga bagay na parang hindi mo akalaing makukuha mo. Ganon. So, let's see what is the Six of Pentacles and the Nine of Wands. Represent the Four of Pentacles. Protect your power, protect your energy, no? Ay yung sinasabi ko kanina na kailangan resilience. Yung mga plano or pangarap mo or gagawin mong bagay o yung mga gusto mong gawin, kailangan tahimik ka lang. See, there's the Four of Pentacles na protectionan mo yung grounds mo kasi may mga bagay o tao sa paligid mo na hindi gusto na pag-angat or pag-asenso mo kasi may mga tao sa paligid mo dyan na inggit talaga, no? So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome for you is the Magician, manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na manifest. May mga bagay na unti-unti mo na makukuha, no? So, let's see what is the additional messages. And of course, there's the Moon card for dream coming true. See, I told you so. May mga bagay na ilalantad na sa'yo at ilalahad. May mga bagay na unti-unti mo nang makikita at masisilayan. So, let's see additional messages. And of course, there's a Ten of Pentacles. See, there's a long-term success and long-term investment. So, there's a financial security. Pagdating sa finances, magiging maganda na ang takbo ng eksena mo. Additional messages about sa career. So, this is the Sun card. Wow, there's a pure positive outcome. So, magiging maganda na ang kalalabasan nito pagdating sa career mo. And there's a Page of Wands. Makinig ka sa intuition or inner voice mo. Diba? Kumbaga may mga babala, mensahe, or kailangan mong gawin. Kumbaga there's a something pay attention or something on intuition or inner voice na kailangan mong sundin, no? So, let's see what is additional messages. And of course, there's the Three of Wands for waiting for a soul, waiting for a ship. Now, may mga bagay na hinihintay ka. So, there's a possible na dumating na. There's the Emperor, be mature enough in being grounded. Hindi ka dapat, kumbaga, magpadalos-dalos o wag mo madaliin yung mga bagay-bagay. Unfold it naturally. Kumbaga, kung para sa'yo, this is the mature enough and being grounded. Kumbaga, marunong ka dapat mag-stabilize, no, ng sarili mo. So, let's see what is additional messages about sa love life. So, there's a karma, justice will be served. Makukuha mo yung hustisya, makukuha mo yung karapat-dapat para sa'yo. No? If you deserve love, deserve mo talaga. No? Kumbaga, ibibigay niya sa'yo what you deserve. At sinasabi dito, there's a Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleeplessness, but that because of overthinking of being paranoid pagdating sa love life mo. No, iwasan mo mag-isip, iwasan mo mag-overthink. There's a Death card for a transformation. Binago na tong person mo or binago na tong kaganapan sa buhay mo. Hindi mo na kailangan kumbaga subaybayan, pagmasdan or gawin kumbaga bantayan. Kumbaga itong tao na to binago to ng pagkakataon at panahon, 'di ba? Hinubog siya dahil sa mga karanasan, sakripisyo at mga pinagdaanan yung dalawa. Additional messages about sa health issues. So, there's the judgment for a week of call or inner calling. So, kumbaga, nalilipasan ka ng gutom dito, guys, no? Dahil sa trabaho or dedicated sa ginagawa mo. Kumbaga, pinapaalalahanan ka dito na kailangan mong bantayan ang health issues mo. Kasi, kumbaga, nagkakaroon ka dito ng acid reflux or something, kumbaga, sakit ng sikmura, no? Baka ito yung, kumbaga, baka magasgasan niya dahil nalilipasan ka ng gutom or, sa madaling salita, meron ka dito, dito yung ulcer. So, maging aware ha, guys. So, let's see what is the magical fairy messages. Represent what?
For magical fair messages, so there's a vegetarian. So, kailangan mo ng fruit and vegetables, no? Yung madaling matunaw, no? And there's an easy does it. So, may mga bagay na kailangan bitawan mo yung mga bagay na alam mong hindi mo kontrolado, no? Kumbaga, there's a something surrender from divine. So, there's a you desire is within reach, no? Yung inaasam mo, makukuha mo yan basta magtiwala ka sa ating gabay, no? Hindi mo kailangan, kumbaga, kontrolin yung situation. Hindi mo kailangan manduhan yung isang bagay o isang tao. Kailangan mong bitawan at pakawalan. Kasi the more na parang greedy ka sa situation, hindi mo kukuha mo yan. Diba? So, let's see what is the Yin and Yang Oracle card. Yin and Yang Oracle card, there's a fulfillment and wishes. So, see, lahat ng mga bagay o hiniling mo ay maaari matupad. So, there's a wishes and a wishes requires something a wishes here. So, talagang matutupad talaga siya. And of course, there is a deception and temptation, no? Kumbaga, merong mga tukso, may mga tao, kumbaga, bubuyuin at, kumbaga, lolokohin ka, o may mga tao malapit sa tukso, may mga tao, yung person mo man ay malapit sa tukso, eventually, kapag yan natuto, diba? Kumbaga, magbabago. So, there's a freedom, no? Papalayain na ang isang tao o kaganapan sa buhay mo, na kumbaga, yun nangyari na sa karanasan, is nangyari na yon. So, maaaring babaguhin na siya ng mga karanasan nyo, at magtiwala ka lamang. There's this opportunity na para makilala siya kung deserve niya pa, no, for long run ng inyong relationship. And there's a guarded, no, you are vulnerable that because of situation, no, yun nangyari sa nakaraan, no, nandun ka pa rin, nakakulong ka pa rin sa nakaraan. So kailangan mo nang bumangon at kailangan mo nang kumawala. So let's see what is additional messages for synchronicities. For synchronicities, let's see. For synchronicities, let's see, guys. So, there is the world, no? Babaguhin ang mundo. At maaaring, parang dahil sa nangyari, parang, di ba, suwak na suwak sa'yo yung word na represent talaga. Kasi, lahat ng mga pinagdaanan mo sa paligid mo, kumbaga, gamay na gamay mo na. And there's a bravery. Kailangan mo maging matapang. Labanan, and there is a something wisdom, no, enlightenment, bibigyan kaliwanagan lahat ng mga kaganapan sa buhay mo. Magtiwala ka lang sa ating poong may kapal na lahat ng nangyayari sa buhay mo ay kumbaga nilinis na or nililitis pa. For Archangel Michael messages, so there is a use your imagination, you see the answer. Gamitan mo raw ito ng intuitions mo, no, ang creativity mo. And there is a focus, the Bandified Perfect Health. See, I told you so. Mag-focus ka sa health mo. Kasi may mga nararamdaman ka na you need to take an action. And there's a prayer will help you from your situation, no. Magdasal ka at makakatulong din yan para makaalis ka sa situation mo. For Romance Angels, represent what? And of course, there's a keep your open mind, no? Kumbaga, may mga pagkakataon, may mga kaganapan sa buhay mo na kailangan open mind ka, no? Marunong ka dapat tumanggap na mga positive and negative sides, ganon. Kailangan balance ka, no? Kapag lagi mong pakakatandaan na dapat ligyan mo lagi yung lighter side of situation, yung possibilities. And there's something, this could be the one. Maaring siya na, itong taong nakasama mo or makakasama mo or maaring nakasama mo before, maaring ibalik siya sa'yo, no? Dahil itong tao na to ay maaring siya talaga yung taong para sa'yo. For chakra messages, for despondents, no? Kumbaga, parang tuliro, parang wala ka sa wisyo o parang gulong-gulo ka, no? Parang tuliro, gana, parang ano yung utak mo ngayon, no? Parang kailangan mo na pakawalan yung mga drama sa buhay. And there's a grief, no? There's a losing something, it's an opportunity to learn. May mga bagay na nawawala sa buhay mo, ay oportunidad yan para matutunan mo lahat ng bagay o aspeto sa buhay mo. 'Di ba? Kumaga, may mga bagay na inalis sa'yo kasi mayroong ibig sabihin o may dahilan bakit siya inalis para matuto ka. No? Para tumayo ka sa sarili mong paa or something, kaya inalis sa buhay mo para malaman kung pag nasaktan ka, paano ka babangon. So, let's see what is the energy. So, there's the word. Double clarification, guys, ha? May the word na naman na lumabas. So, there's a trouble or something at distance, no? Maaring mataas ay kumagather sa something na iba ang relihiyon nyo sa isa't, iba yung relihiyon or iba yung lahi, no? Or either, guys, kumbaga, there's a long distance, no, relationship and there's a community. No, kumbaga maaring kumbaga there's a socialize or something friends, diba, here, and there's an hostilities, protectionan mo yung sarili mo, no, may mga tao sa paligid mo na nega, ha, toxic.
And there's a man holding your heart. So, itong person mo, maaaring may hawak ng puso mo or mahal na mahal mo or mahal na mahal ka ng person mo. So, let's see what is the Montology. For Montology, surrender to the divine. See, I told you, kailangan mong pakawalan, wag mong kontrolin yung isang bagay. Kasi, the more na kinukontrol mo or the more na parang greedy ka sa situation, hindi mo yan makukuha. Hindi mo yan talaga mahahawakan ng ganun-ganun na lang. Bibitaw at kakawala yan. So, a new romantic cycle begins. So, magkakaroon ng panibagong cycle pagdating sa buhay pag-ibig. Diba? And of course, have faith in your dreams. So, magtiwala ka sa pangarap mo, magtiwala ka sa gusto mong makuha o gusto mong marating. For the angels answer, represent what? For the angels answer, represent what? And there's a yes, no? There's a possible na kung may tanong ka sa ating gabay, yes ang sagot, ha? And of course, there's a no need to worry. Hindi mo kailangan mangamba. No? And there's a look for a sign. There's a senyales, no? Kumbaga may synchronicities or signs na hinahatid sa'yo kung lagi ka nakakakita ng mga angels number, or there's a possibilities na sa panaginip mo, sa intuition mo, sa visions mo, it's a sign for you na huwag kang mangamba. Additional messages. And there is a movement, no? Kailangan mong kumilos, gumalaw. Ganun yon. And of course, sinasabi dito, there's an obsidian by shielding. Proteksyonan mo yung sarili mo, pangalagaan mo yung sarili mo. And there's an environment, no? Kumbaga, ang totoong kalaban mo ay ng mga taong nasa paligid mo lamang. So, let's see what is additional messages for angel spirit. So, there's a change na may mga bagay na unti-unti na magbabago. And of course, there's a discipline. So, kailangan nyo rin ng disiplina to each and every one. Diba? So, let's see what is additional messages for angel spirit. Disiplina siguro sa sarili to. Itong nasisense ko, disiplina sa sarili. And there's a support. No, sinusuportahan ka ng ating angel spirit guides. And there's a counseling. No, there's a something inner voice na there's a wise decision or something, a wise advice na kailangan mong pakinggan or gawin. No? Kumbaga sinasabi sa'yo dito na sinusuportahan ka ng ating gabay, makinig ka. Huwag mong ini-ignore ang ating angel spirit. Angel spirit, please give me information. And there's a karmic relationship, guys. So, there's a soul growth, no? Kumbaga, pagdating sa relasyon, maraming kaganapan. Kaya kayo pinaghiwala at pinagbuklod ng tadhana. Dahil nasa karmic relationship kayo. Kumbaga, lilinisin yung person mo or lilinisin ka. No, yun eh. Kumbaga, nasa soul contract kayo, guys, eh. Also, growth. No, may ugat talaga na about sa spirituality na kailangan mo na linisin ang isa't isa bago ulit pagsamahin. So, let's see what is Arcangel Raphael. And of course, there's a fresh air. So, kailangan mo na sariwang hangin. Diba? Minsan kasi, hindi mo makikita ang kahalaga ng isang tao hanggat hindi pa siya nawawala o inaalis sa hanay mo o sa buhay mo. No, kapag inalis siya sa buhay mo, doon makikita ko ano yung halaga ng tao na yun. Jesus' loving quote said, forgiven shall be forgiven. No, kailangan mo magpatawad para patawarin ka rin sa iyong mga kasalanan na nagawa, 'di ba? Hindi para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao, para sa sarili mo lamang, 'di ba? Ganon. Kumbaga, may mga bagay kasi na kailangan natin ipagpatawad, no? Yung mga taong nasa paligid natin, hindi para sa kanila, para sa sarili mong kapakanan. Kasi masyado na mabigat yung mga pinagdadaanan mo or pasanin mo. For angels number, represent what? So, there's an 888. Oh my God, there's a karma. For 888, there's a success, finances, and wealth, and cycle. No? Gaganda na ang takbo ng kapalaran mo. There's a karma here. At sinasabi dito, a lot of money is coming your way. Fortune refers you to more than just a monetary and material success. If you don't appreciate the people in your life now, you won't have them tomorrow. This message here encourage you to take personal and use it to realize the greatest potential. See, hindi yan, kumaga, yung tao sa paligid mo, yung taong kasama mo, hindi mo makikita ang kahalagahan yan hanggat hindi yan inaalis sa buhay mo. Tulad ng sinabi ko, diba? Kumaga, may mga bagay dito na papakita muna sa iyo yung mga bagay na talagang importante sa buhay mo, no? At ibabalik yan kung talagang para sa iyo. Ayun yung tinatawag na soul ties and soul contract. So, let's see what is the messages of life. Messages of life, discovering. So, see, madidiscover mo at matutuklasan mo na ang totoong kaganapan. Today, I release my old belief, conviction, and preconceived notions in their place. I seek new ideas, innovation, and endless possibilities. I am adaptable. I am able to see beyond my previous limitations and discover greater
words inside me. 'Di ba? Kung unti-unti mo matutuklasan kung ano ka talaga, kung sino ka talaga, kung ano talaga yung purpose mo sa buhay, kung ano talaga yung inilaan at itidadhana talaga sa ng buong may kapal. So guys, this is a monthly gabay for the month of June 2024 for this sign of Capricorn. So, Capri, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!